February 2016. Nandito ako para sa isang visiting faculty program. Nagtuturo ako sa isang university din sa atin sa Maynila. At nandito ako, pinadala ako ng university natin dito sa Maynila para magturo sa School of Foreign Languages ng isang university din dito. Isa sa mga pinakamahuhusay na university dito sa Beijing. Nagtuturo ako ng Filipino language primarily sa mga Chinese students na Philippine Studies majors. Mga undergraduate students sila sa isang university dito. At dahil pangalawang beses ko na to dito, no? Noong 2012 nandito na rin ako. At dahil ang mga kapwa-guro kong Chino ay mga dalubhasa din, mga eksperto din sila sa kulturang Filipino, sa pamumuhay natin sa Pilipinas. Ang pakikitungo namin sa isa't isa actually parang Pilipino sa Pilipino ang pakiramdam ko, yung malasakit, yung pag-aalala, yung pakikisama, yung pakikipagkapwa, nandun na. Kaya para sa akin, ang buhay ko dito, ang working condition ko dito, maginhawa, masaya, kumbaga hiyang ako sa pagtuturo dito. Siyempre iba dahil hindi Filipino ang mga estudyante ko, pero kasama yun sa natututuhan din nila, no? Ano yung kulturang Filipino, ano yung kulturang Chino na nagtatagpo, no? May paggalang sila sa mga guro nila, may paggalang sila sa nakatatanda nila. So pati tayo sa Pilipinas may ganun. Kaya kahit ang mga estudyante ko, mahusay at mabuti ang pakikitungo sa akin. Well, una, kasi mas kabisado ko na yung yung buhay dito. Mas kabisado ko na yung buhay dito pagkatapos ng isang taon din noong 2012 dito. May mga kakilala na ako, mas maayos na rin ang pakikipagkilala at pakikitungo ko siyempre sa mga kapwa-guro kong Chino. May mga kaibigan na rin akong taga rito. Pero kung tatanong mo kung ano ang nag-udyok sa akin, kasi magandang makita kung ano rin yung mga pwedeng matutuhan dito. Bilang guro, bilang guro, bilang Pilipino, no? Mas magandang makita kung paano nagkakatulad, nagkakaiba, nagkakatagpo o nagkakahiwalay ang mga pananaw natin sa isa't isa. Ano rin ang nagtulak? Ibang pananaw talaga ng pagtingin sa buhay. Kasi siguro kapag nasa Pilipinas ka, sabi nga nila, siguro you take things for granted, no? Kasi lagi namang nandun. Pero siguro kapag nandito ako sa Beijing, hinahanap-hanap mo ang adobo, hinahanap-hanap mo ang sinigang, o kaya hinahanap-hanap mo ang beach. Kasi syempre walang malapit na beach dito. Mas napapahalagahan ko yung wikang Filipino, yung kulturang Filipino. Kasi to see also these students, Chinese students, interested to get to know your own culture a little bit more in an authentic kind of way. Mas napapahalagahan mo rin yung sarili mong pananaw tungkol sa pagiging Pilipino. Malaki ang papel ng Estado at ng pamahalaan para matiyak na maging maganda at mahusay ang edukasyon ng lahat. Anong ibig kong sabihin doon? The best universities here that the students want to go to are the state universities. Kasi ang impresyon nila ay mahusay ang state universities. Hindi ko sinasabing hindi ganun sa atin, pero siguro talagang pursigido ang mga estudyante na makapunta at makapasok sa mga state universities dito. Kasi para sa kanila, they will get their best education sa state universities. Pangalawa, yung pamahalaan din ang nakakatulong ng mas malaki sa mga estudyante para mailagay sila sa pinakaangkop na kurso at pinakaangkop na university o pamantasan sa kanila, batay sa proficiency nila.
So yung mayroon silang exam ano na may state exam para sa lahat ng mga estudyante para ito ang magtatakda kung saan papasok ang mga Chinese students ano, at ano ang magiging kurso nila. I think pag pinag-uusapan siguro ang sariling wika at pambansang wika, mahalaga ring makita yung pagkakaiba rin siguro ng kasaysayan natin sa Pilipinas at ng kasaysayan ng isang bansa kagaya ng China. Naging malaki ang impluwensya siguro ng pagkatuto at pagpapahayag at pagpapaunlad ng halimbawa ng wikang Ingles. Kaya siguro ang impresyon siguro sa atin, napakahalaga talaga ng wikang Ingles muna bago ang ibang lokal na wika o bago makahanap ng pagpapahalaga sa sariling wika. Ito man ay Tagalog, Filipino, Ilocano, Kapampangan, Cebuano. Ano. Sa China, dito, mas madali siguro nilang yakapin na kailangan natin ng isang wika. No? Sa laki ng bansa natin, o nila, sa laki ng bansa nila, madali nilang tanggapin na kailangan natin ng isang wika na magbubuklod sa lahat. Siyempre, dikta din ito, no? Takda din ito ng pamahalaan nila. Siguro sa atin, mas matibay sigurong polisiya, mas matibay na pagpapatupad ng mga programang ito. Pasasaan pa siguro, magkakaroon tayo ng pagbabago sa pananaw kung paano natin pahalagahan yung sariling wika, yung pambansang wika, or even defining it, no? Siguro kung ano ba ang katuturan ng pambansang wika para sa atin. Baka yun, mapagkasunduan din natin yun. Interesante itong panahon na ito kasi malinaw para sa bago nating Pangulo kung ano ang gusto niyang buuing pakikipag-ugnayan sa China. May gusto niya ulit itong pagtibayin. At siguro sa kahit katulad siguro ng mga personal na pakikipag-ugnayan, lagi namang mabuting makita kung paano makakatulong sa isa't isa, no, ang isang mabuting ugnayan. At gusto kong isipin at nagtitiwala ako na mayroong layunin ang Pangulo natin para mapagtibay ang ugnayang ito sa China para rin sa ikabubuti ng nakararami sa atin. Ano? Hindi natin maitatanggi na talagang marami tayong pwedeng matuklasan at makilala at matutuhan siguro sa China. Napakalaki ng paglundag ng mga pag-unlad nila sa larangan ng teknolohiya. Baka pwede tayo dito makinabang, baka pwede tayong matuto, no? Mula sa kanila. Baka makapagdulot ito ng dagdag na ginhawa sa maraming bagay sa atin. Ano pa, hindi rin natin dapat itanggi na in terms of sa kasaysayan, talaga namang may malinaw tayong bahagi sa buhay ng isa't isa. Marami tayong mga kababayang may heritage, may ilahing Chino, hindi ba? At itong pakikipag-ugnayan dito siguro ay isang paraan din para mas mapagyabong o muling matuklasan kung paano higit na makakatulong sa nakararami natin yung pagkakaroon ng maraming Chinong Filipino sa atin. Ano? Baka mayroong pwedeng makitang pagtatagpo doon. Sa mga kapwa Pilipino ko na nandyan sa bayan natin, siguro manatili tayong maging mapanuri sa ating sariling mga pananaw tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Mabuti siguro na makita kung ano ang pwede nating maitulong para sa ikabubuti ng bayan, sa gaano mang kaliit na paraan. Magtiwala siguro tayo sa mga pinuno natin at magtiwala tayo lalo't higit sa sarili natin na kaya nating mapaunlad ang sarili nating bayan sa maliliit man nating mga paraan. Ano man ang ginagawa natin, guro man tayo,
empleyado sa isang tanggapan o sa isang opisina, tsuper man tayo ng jeep o tricycle, nagtitinda man tayo sa palengke, may kanya-kanya tayong papel para mapaunlad ang bayan. Basta maging mahusay tayo at mapanuri sa ating sarili.